Sa nangyayaring ito, ladies and gentlemen, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Bakit? Alam mo, maniwala kayo sa hindi. Kahit nagkaroon ng ceasefire, hindi bababa ang presyo ng krudo. Hindi po ako nagsabi niyan. Baka akala ninyo ako nagsabi niyan. Panoorin natin. Biglang bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado matapos magkasundo sa ceasefire. Sa pandaigdigang merkado bumaba pero bababa ba sa atin? Ceasefire ng Amerika, Israel at Iran. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang presyo ng langis sa world market? Alam mo, Jiging, mula sa $110 per barrel ay agad na bumaba sa $91 per barrel yung presyohan ng isang benchmark o yung basehan ng presyohan ng langis sa international market. Yan daw yung naging resulta ilang minuto lang pagkatapos ng naging announcement ni President Donald Trump na magkakaroon nga ng ceasefire sa pagitan ng US at ng Iran. Pero alam mo, sa kabila nito, merong mga inilatag na kondisyon itong dalawang bansa na ito patungkol dito sa ceasefire. Ang gusto ng Iran ay tuluyan ng mawala yung US military forces sa buong Middle East. Dapat daw itanggalin na rin yung taripang inimpose ng US sa mga produkto ng Iran. At dapat din daw ay magbayad ng danyos perwisyo ang US dahil nga doon sa pinsalang inabot ng mga infrastructure dyan sa Iran. Ang gusto naman ng US ay tuluyan na magbukas itong Strait of Hormuz na siyang dinadaanan ng 20% ng supply, ng global supply ng langis. Kung matatandaan natin, itong pagsasara ng Strait of Hormuz yung naging dahilan kung bakit biglang sumirit ang presyo ng langis. Gigi. At Gerard, kung bumaba na ang presyo sa world market, papaano naman dito sa ating local market? Yan ang tanong. Yun na nga, Gigi. Yun ang tanong. Bakit? Because there is a mistake that happened. Hindi kagad mararamdaman yan dito sa atin, sa pump price natin dito sa Pilipinas. Ayon sa industry sources ng News 5, posibleng magkaroon ng kaunting rollback o di kaya naman pareho lamang yung presyo ngayon at sa susunod na linggo. Yan daw yung base doon sa 2 araw na trading ng international market. Pakinggan natin ang naging pahayag ni dating Energy Secretary Jose Rene Almendras. It will take a few months. Yung mga tinira po ng mga refinery, logistics facilities, kahit magdatingan lahat ng barko to the refineries natin sa Southeast Asia, limitado rin yung storage capacity ng mga refinery. So lahat yun may catch up po tayo. Jiggy, may nakausap din tayong isang analyst kanina at ang sabi naman niya walang kasiguraduhan na magtutuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng langis sa international market. Ang problema daw kasi paiba-iba ng sinasabi itong dalawang nagyagyerang bansa at depende sa sinasabi nila kung ano yung magiging galaw ng presyohan ng langis sa international market. Pakinggan naman natin ang pahayag nitong isang analyst na nakausap natin kanina. Pag na-breaking ceasefire, we're back to the uncertain period, no? So risk will be higher. So what will happen? So prices again will spike up. Alam mo, Jiggy, hindi man ganun kabilis yung epekto nito dun sa pump price natin ng gas o ng diesel o ng kerosene. Pero alam mo, dahil dito sa balitang ito, ang bilis naman ng response ng financial markets. Yung Philippine Stock Exchange Index, parang bahagyang lumakas din ngayong araw. At ang palitan ng piso ng dolyar, ito yung medyo significant yung paggalaw ngayong araw na ito, Jiggy. Kahapon, ang closing ng trading ng peso-dollar ay nasa 60 pesos and 33 centavos. Ngayong araw na ito ay nagsara ito sa 59 pesos and 43 centavos. Jiggy. At Gerard, may balita na ba kung gagamitin pa yung emergency powers ng Pangulo para tapyasan itong excise tax? Wala pa rin balita. Alam mo, Jiggy, nagkaroon ng meeting yung Development Budget Coordinating Committee o DBCC tungkol nga dito. Ito yung grupo ng mga cabinet secretaries na magbibigay ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano nga ba dapat gawin dito. Well, sa ngayon wala pang nangyaring announcement. Putang ina, hanggang ngayon wala pa rin. Boo! So, sabi, malabo daw bumaba ang bumaba daw ang presyo pa rin. Kahit bumaba na sa pangdaigdigang world market, bababa pa rin. Ay dahil dyan, talagang ito,
Malabo talaga eh. Ito abangan ninyo mangyayari. Nako, pakalupit ito. Magsasanib puwersa ang lahat ng transport group sa bansa para ikasa ang malawakang tigil pasada sa sandaling hindi masunod ng pamahalaan ang dalawa nilang kahilingan, kabilang ang maibalik sa dating presyo ang kada litro ng mga produktong petrolyo. Ang detalye hati ni TJ Mendoza. May nakamba muling tigil pasada, pero kung noong mga nakaraan ay iilang transport group lang ang kumasa, ngayon, sanib puwersa na ang lahat ng public utility vehicles o mga pampublikong transportasyon, kabilang ng mga tricycle, bus, UV Express, PUJ, tourist transport, taxi, truckers, at maging ng mga TNVS. Patay tayo dyan. Yan ang banta ng grupong United Transport Alliance Nationwide na kinabibilangan ngayon ng lahat ng lider ng mga transport group. Ikakasa nila ang tigil pasada sakaling hindi matutupad ang dalawa nilang hiling kay Pangulong Bongbong Marcos. Una, hiling ng grupo na maibalik sa dating presyo ang krudo. Sa presyo ng diesel ngayon na pumapalo na sa 170 pesos kada litro, ay gusto raw ng grupo na maibalik na ito sa 55 pesos. Di ako. Paano ibababa na 55 yan? Apakalabo noon. Kasi kayong transport group, manawagan na kayo na mag-resign si Marcos. Hindi mangyayari ang mga sinasabi nyong yan, ang pakalabo niyan. O yung presyo nito bago pa man pumutok ang giraan sa gitnang silangan. Dagdag pa niya, hiling rin ng grupo na isubsidize na ng gobyerno ang presyo na higit pa sa 55 pesos. Ibig sabihin niyan, kung ang 1 litro ng diesel ngayong araw ay pumapalo sa 170 pesos, kargo na ng gobyerno ang 115 pesos sa pamamagitan ng subsidiya. Paano magsasubsidy? Ako na magsasabi sa inyo. Ubus na. Inubos na sa flood control project. Nasa mali-maleta na, pinamigay na. Ibinahagi na sa mga congressman. Sa mga opisyal ng gobyerno. Wala na, ubus na. Paano pa kayo bibigyan ng subsidy? Hanggang hindi nyo pinapalitan ng presidente, hindi pinagre-resign ng presidente, walang subsidy kayo matatanggap. Kami, kung maaari, hindi kami humihingi ng dagdag dahil tatamaan lahat ng tao. Mas lalong babagsak, magbabangkarote ang gobyerno. Una, paano magtataas ng mga sweldo? Ito lang ho ang nakikita naming solusyon. Subsidiya. At kung hindi raw mapapahintulutan ng Pangulo ang unang hiling, may pangalawa pang opsyon para sa mga grupo. Kung sakaling hindi mapagbigyan ang unang kahilingan, bagamat mabigat na pasanin ng ating milyon-milyong mananakay, ay hilingin po ng alyansa ang taas pamasahe sa lahat ng pampublikong transportasyon. Nagbigay na raw ang grupo sa Pangulo ng kanilang position paper kung saan idinetalya na nila ang kanilang mga gustong mangyari sa sektor ng Sa tingin ninyo, pakikinggan kayo? Makinig nga kayo, United Transport Alliance Nationwide. Kayo ba nagbibingi-bingihan o nagtatanga-tangahan? Sa tingin nyo talaga pakikinggan pa kayo ni Marcos, no? Ako'y nagtatanong laang, Ako'y nagtatanong laang. Kasi ano to, nagtatanga-tangahan kayo sa tingin ninyo? Alam nyo nang hindi nakikinig yung presidente. Hihiling pa kayo. Ang hilingin ninyo, pagbaba niya, pag-resign niya, yun ang hilingin ninyo. Isulat nyo sa isang papel, Marcos, mag-resign ka na. Wala kang silbi, wala kang ginagawa sa bayan. Hindi nga nakikinig Ayaw nga magpa-preskon Ako kasi hanggang hindi nagpe-preskon, walang may bibigay na solusyon yan. Bakit kanyo? Hindi siya makikinig Sarado siya Sarado lang siya sa mga amuyong niya. Alam mo naman yung mga amuyong niya, puro kasipsipan ang sinasabi. Okay ka lang dyan, okay ka lang. Ganda ba yung diet mo? Putang inang yan. Anong pakialam namin sa diet ni Marcos? Puta, pinag-uusapan niyo pa yung diet Siyempre, pagka boss mo, sisip-sip at sisip-sip ka. Naturalmente yan. Sip-sip ka Anong pakialam namin sa diet yan? Ang gusto namin malaman, paano niya masusolusyonan ang problema ng pagtaas ng krudo. Again hindi natin sinisisi si Marcos sa pagtaas ng krudo.
Ayan ay pandaigdigang problema ngayon. Pero ang punto natin dito, simpleng-simple lang. Ano ang gagawin mo bilang presidente ka, animal ka? Magbigay ka ng mga solusyon. Kasi yung ibang bansa nakakapagbigay ng solusyon yung kanilang mga gobyerno. Ikaw, nga. Nga o lutang. O sabog, hindi ko alam kung alin dun. Diba? Transportasyon. Pero hindi pa man tumitigil sa pamamasada mga tsuper, may tinatayang higit 45% na ng mga PUV sa Region 1 ang pumarada na at tumigil na sa pamamasada dahil sa sunod-sunod na mega oil price hike. May babala naman ang trucking industry sakaling titigil na sila sa pagseserbisyo. Walang magmumove ng ating mga kargamento from the port to the plants and factories. Walang maglalabas ng mga finished products papunta sa Visayas, Mindanao, papunta ng export at papunta sa ating mga grocery. Yung pong mga trabahador natin, mga factory workers, wala na rin gagawin sa planta. Kapag hindi pa rin nila binigay ito, na yun lang ang nakikita namin solusyon lahat para kami makapaghanap buhay, makapagserbisyo, wala na kami magagawa. Sabi ko nga, hindi namin kailangang mag-strike. Kusang titigil ang mga... Yun. TJ Men. Ayun, kusang titigil. Totoo eh. Alam nyo kung bakit? Ay nako. As in, ito, pakinggan natin ito ha. Sa isang ikot, kung dito lang, ubos ka ng isang kalating litro, magkano ang isang kalating litro? May 200 na. Wala kang laman palabas, tapos pipila ka. Pag nakapila ka doon, kakaltasan ng butaw. Siyempre, kakaltasan ng butaw yun. Anong matitira sa driver? Pagbalik dito, kakain, uutang. Kasi walang matirang pira eh. Napapatigil na rin sa pagbiyahe ang jeepney driver na si Jaime Sarlatan dahil sa kawalan ng kita bunsod ng mataas na presyo ng krudo. Aniya, nasa 200 hanggang 300 lang ang kanyang kinikita sa buong araw na pamamasada sa ruta sa pagitan ng Project 8 at EDSA Buñol sa Quezon City. Minsan pa anya ay abonado pa siya sa mga biyahe na hindi siya nakakapuno ng pasahero at mangilan-ngilan lang ang sumasakay. Bunsod nito, sinusubukan na lang niya na maghanap ng alternatibong pagkakakitaan. Nagtitinda kami dyan ng pagkain. Kung kikita man ng kaunti, o di mayroon pang-araw-araw na magkasob lang kasi nag-uupa naman din kami dyan. Ayon kay Bidol Domingo, Board of Director ng New GSIS Transport Service Cooperative sa Project 8, nasa 50 na lang ang namamasada sa kanila dahil sa kawalan ng kita. Sa normal na biyahe noon is maabot kami ng 200 na unit. So sa ngayon po dahil sa talagang marami ng driver na sumurrender masasabi nating sumuko na dahil talagang kinukwenta rin namin yung krudo. Sa pag-uwi nga nila halos barya-barya lang talaga yung natitira. Sa isang terminal dito sa Project 8 Quezon City, karamihan ng mga jeep dito ay nakaparada na lang at hindi na bumabiyahe dahil sa kawalan ng kita sa pamamagitan. Di, alam mo, totoo yan. Mau-observe mo yan. Halos nauubos na traffic. Si Trump lang pala makakasolusyon sa traffic natin eh. Wala pa po. Naubos ang traffic. Wala na masyadong sasakyan eh. Kasi nga naman 170, 150, 160. Grabe ho yun. Maniwala. Sabi ko kahit ako umaaray eh. Paano ka umaray, Banat Bay? Aray, naku. Napapaaray talaga ako eh. Kakapagas ko lang magkano 5,000 tas gas na naman Hindi ko nga alam kung sinisip-sip ng yung gas ko eh. Pasada, karamihan sa kanila ay naghahanap na ng mga alternatibong mapagkakakitaan. Sa kabila ng sitwasyon, ilang PUJ driver pa rin ang pilit na bumabiyahe para makatawid kahit papaano sa pang-araw-araw na gastusin. Tiyatsaga nga po kasi po, hindi naman po tayo makakain sa araw-araw pag hindi tayo nagtyaga. Kahit kumita lang po ng 300 sa araw, kahit papaano, meron po tayong mabigay sa pamilya. Wala na, tiyamba na lang 300 minsan, 250. Tiyambahan lang kasi may pinapaaral pa Pangbaon mo lang ng bata.
Ngunit sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na inaasahan na naman sa Martes, susuko na ang mga driver sa pamamasada. Susubukan po kung babiyahe po kung kaya pa. Pag hindi po talaga kaya na, kaysa naman po magpagod na lang, tigil na lang po tayo sa biyahe. Hanap na lang po na ibang... Hindi ako may suggestion ako sa mga driver. Alam ko, dapat talaga natin panawagan sa gobyerno yung excise tax, matanggal, tsaka yung VAT. Pero magnegosyo kayo, habang inaantay natin na, mali mo, makonsensya si Marcos, mag-resign na. Pero habang nag-aantay tayo, magnegosyo na lang kayo, mag-fishbowl, yung mga ganun-ganun ba? Hindi sa palalait kasi alam ko yan eh. Nangyari yan sa atin nung pandemya eh. Pero mas matindi pa ngayon. Kasi yung pandemya, nakikita mo yung gobyerno gumagalaw. Galaw-galaw. Baka atakihin. Sana. Baka atakihin. Ng demonyo, ganun. Di ba? Galaw-galaw. Hindi gumagalaw eh. At least, nung pandemya kasi, di ba, yung iba marami doon, napatigil ang kanilang trabaho, nagnegosyo na lang. At eventually, nagpatuloy yung negosyo na yun. Nakabuti pa nga sa kanila. Hindi ko sinasabing, minamaliit ko yung problema ngayon. Hindi. As a matter pa, kakampi nyo ako dyan sa problema nyo nang yan. Pero magnegosyo tayo. Marami pa tayo magagawang parang. Yung jeep ninyo, gawin ninyong parang bentahan ng mga ano. Hindi, totoo, walang biro. Yung gawin ninyong parang food truck. 'Di ba? Kasi nga, dahil wala nang biyahe, tama naman si Kuya, lugi na talaga eh. Bakit ka ba biyahe? Magpapakapagod ka, kikitain mo 100, 200. Iparada mo na lang, gawin mo na lang food truck. 'Di ba? Baka kumita ka pa ng 500, 1,000 kada araw. O kung babiyahe pa, naku po, delicate so yan. Wala na matitira sa pera mo. Pagkakakitaan. Pag tumaas pa yan lalo, titigil na lang din. Wala nang kikita, pagod lang. Ramdam naman ng ilang pasahero ang pagtigil ng biyahe ng ilang mga jeepney. Naghihintay rin po ako rito matagal. Kahit na po doon sa Munyo, sa may Walter Mart po, matagal din po doon bago umandara ng jeep. Ay, naintindihan namin yun. Siyempre, kailangan makasulit naman sila sa gastos nila. Sa gasolina. Sobrang taas, di ba? Gayunman, nangangamba rin ang ilan sa mga biyahero kung tuluyan ang titigil ang operasyon ng mga pampasaherong jeep dahil sa pagtaas pa ng presyo ng krudo. Sabi nga po nila mawawala daw po ang jeep kasi nga daw po mataas ang diesel. Sabi ko, paano naman kami kung lalabas kami? Mahirapan kami. Anyway, senior naman kami. So siguro kung hindi makailangan lumabas, sabay stay na lang kami sa bahay. Kung ano na yung kailangan namin, yun. Yun lang yung bibiliin namin, lalabasin namin. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ay nako, hindi. Naiirita ako. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sa harap